Magandang araw po sa inyong lahat na walang sawa na naghihintay ng mga educational video na aming inihahanda, sa layunin na makatulong sa pagpapaunawa ng mga naging kaganapang pangkasaysayan, pangkultura at pangkaunlaran sa probinsya ng Cavite. Sa ating video presentation na ito ay ipapaunawa sa inyo sa pamamagitan ng pananaliksik ng Cavite Studies Center ng De La Salle University Dasmariñas. Ang kasaysayan at kaunlaran sa pinakamatanda at hanggang ngayon ay umiiral na pagawaan sa Pilipinas ang tinatawag na Astillero de Rivera. Bago po lamang tayo magsimula, kung bago pa lamang kayo sa ating channel ay makikiusap po sana kami sa inyo na suportahan po sana ninyo ang aming ginagawang pag-aaral sa pamamagitan ng pag-subscribe, like at comment sa aming video. Kaya magsimula na po tayo. Ang paggawa ng mga galleon sa mga unang panahon ng kolonyalismo ng Espanya, ay naging aktibidad sa ilang kolonya nito sa gitnang Amerika. Subalit nang masakop ng Espanya ang Pilipinas, nagtayo na rin ang mga ito ng pagawaan sa iba't ibang panig ng kapuluan. Isa sa pinakamahalagang ambag ng Espanya para sa daigdig, ay ang institusyonalisasyon ng tinatawag na Manila-Acapulco Trade magmula 1564 hanggang 1815, na nagsilbing panimula ng globalization. Tinatawag ito na Manila-Acapulco Trade, dahilan sa ang dulong silangang bahagi ay nasa Manila Bay, subalit ang pinaka-terminus na daungan ng mga galleon ay ang Puerto de Cavite. Dahilan sa panganib ng ginagawang pagbibiyahe ng mga galleon sa kahabaan ng rutang Pasipiko, kinakailangan na magkaroon ng isang pasilidad para sa pagkukumpuni ng mga ito, malapit sa puerto ng Cavite. Sa panahon ng pananakop ng Espanya nagkaroon ng ilang mga shipyard ang mga ito sa Pilipinas, subalit ang pinakamahalagang pagawaan ng galleon ay ang mismong astillero na nasa Cavite. Ang astillero o shipyard ay matatagpuan sa pinakadulong bahagi ng tangway ng Cavite. Isa sa mga pangunahing konsiderasyon ng pamahalaan ng Espanya sa pagtatayo ng mga astillero sa Pilipinas ay higit na makakatipid ang kabangyaman ng kaharian, kung sa Pilipinas gagawin ang mga galleon, dahilan sa kamurahan ng paggawa at materyales. Sa kaso ng astillero sa Cavite, napakalaki ng kalamangan ng lokasyon nito, una ay ang kalapitan nito sa Maynila, at sa mga lugar na pagkukunang yaman para maging materyales sa paggawa ng mga galleon. Ayon sa pag-aaral ni Shirley Fish, ang pamamahala ng kabuuan ng Plaza ng Cavite, ay nasa ilalim ng pinunong militar na tinatawag na Kastilan. Pinipili siya hindi sa kaalamang nabal, kundi sa kanyang koneksyon sa mga matataas na pinuno ng pamahalaang kolonyal ng Espanya. Ang namamahala naman sa astillero ay isang tagapangasiwa na bataan ng Gobernador General at hindi nangangailangan ng ganap na kasanayan sa konstruksyong nabal. Balikan pong muli natin ang mapa ng Plaza de Cavite 1650 at mag-focus po tayo sa dalawang lugar. Una ay ang sitio ng Casa Real, kung saan dumadaong at umaalis ang mga galleon sa pamamagitan ng isang pier at tinatawag ang area na Puerto de Cavite. Ang ikalawang lugar na bibigyan po natin ng focus ay ang mismong astillero na sa salitang Pilipino ay pagawaan o kumpunihan ng mga galleon, at ang mismong pier na sa description ay carenero, o padaos-desa ng galleon. Matatagpuan ang astillero sa pagitan ng Bastion ng Santa Catalina at likuran ng Puerta de San Felipe.
Gayun din ang tatlong istruktura, kung saan makikita ang bodega, ang opisina at tirahan ng mga trabahador, at ikatlo ang talyer o mismong workshop. Ang mga bodega ng Astillero de Rivera ay naglalaman ng mga mahahalagang materyales na kinakailangan sa pagkukumpuni at paggawa ng galleon at iba pang mga sasakyang dagat. Partikular na nakaimbak dito ang mga lubid na abaka, mga tela na ginagamit sa paggawa ng mga layag, mga langis, at mga bakal. Sa lugar na tinatawag na Carnero, o Sleepway, nagaganap ang pagkukumpuni, paglilinis at pagpipikpik ng mga butas na bahagi ng galleon, upang ihanda sa susunod na pagbibiyahe nito patungo sa Mexico. Hindi lamang ang pagkukumpuni ang kinaabalahan ng mga trabahador sa loob ng astillero, kundi maging ang paggagawa ng mga galleon at gali para sa Espanya at sa mga pribadong tao. Mula 1609 hanggang 1616, ang Astillero de Rivera ay nakagawa ng dalawang galleon. Una ang Espiritu Santo at ikalawa ang San Miguel. Upang makagawa at makapagkumpuni ng mga galleon, ang Cavite ay nangailangan ng maraming mga manggagawa na hiwa-hiwalay sa trabaho ayon sa kanilang espesyalisasyon. Ang iba't ibang trabaho sa astillero ay nangangailangan ng kakayahan ng mga pamamahala, at lebel ng kahusayan sa paggawa. Ang mga galleon na ginagawa sa astillero ng Cavite, ay nangangailangan ng mga panday, karpintero, at mamumutol ng kahoy sa kagubatan. Ang pagpuputol ng mga puno sa kagubatan, upang maging mga tabla ang siyang nangangailangan ng higit na maraming trabahador, at pinakamahirap dahilan sa kanilang susuungin ang makapal na kagubatan sa mga loobang area ng Manila Bay. Noong 1649 hanggang 1650, isa sa mga pangkat na nireklutan ng mga Espanyol para magtrabaho sa astillero ng Cavite, ay ang mga mamamayan ng Kabisayaan na mula sa pulo ng Samar. Ang paglilipat ng mga kalalakihan ng Samar ay nangangahulugan ng matagal na pagkakahiwalay sa kanilang pamilya at kabuhayan. Ang reaksyon ng mga mamayan ng Samar ay nauwi sa isang ganap na pag-aalsa na pinamunuan ni Agustin Sumuroy noong taong ding yun. Sa ganito ang astillero ng Cavite sa unang pagkakataon ay nagsilbing mitya ng pag-aalsa, na susundan pa ng iba. Dahilan sa magiging mahaba po ang presentation, minarapat po namin na putulin muna sa bahaging ito. Hintayin po sana ang kasunod na presentation na aming schedule upload. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong ginawang panunood sa aming educational video. Hanggang sa susunod, magsama-sama po tayong muli.